What is up sa inyo mga bro? This is Bro Motovlog PH for today's vlog. Nandito tayo ngayon sa EDSA. Papasok tayo sa trabaho natin, no? So itong daan na tinataha ko, ito yung daan papunta sa trabaho ko. So kamusta yung sound quality ng action cam natin? Naka GoPro Hero 7 nga pala tayo mga bro. Nag-invest na ako sa mas magandang action cam. Gawa ng nahihirapan akong mag-edit ng videos ko na gamit yung SJ cam na SJ4000 kasi medyo malabo yung audio, tsaka malikot yung yung footage niya. So yung SJ cam SJ4000 wala pa siyang wala pa siyang stabilization. Hindi katulad ng GoPro Hero 7, meron siyang hyper smooth kung tawagin. So ano nga bang content natin ngayon sa video na to? Wala lang, gusto ko lang kayong kamustahin. Sana nadidinig nyo na maayos yung sinasabi ko. Kasi itong GoPro Hero 7 natin, hindi ko pa nilalagyan ng microphone. So yung audio na nadidinig nyo, rekta pa to dun sa mismong GoPro. Although meron ako rito mic adapter, no? So kakapitan ko na lang ng microphone. Pag-aaralan ko pa kasi kung paano ko ilalagay yung microphone sa helmet. So naka 1 year na pala tong PCX natin. Ano siya? Kaya nilagyan ko na siya ng mini driving light. Saka meron na siyang busina na dual horn setup. Pag sinabing dual horn setup, meron siyang stock at meron din siyang dual horn, yung loud horn, no, kung tawagin. So meron siyang option, no, na pwede mong ilipat sa stock, pwede mo siyang ilipat sa loud horn. Ayan. So i-share ko sa inyo kung paano ko ginawa, pero ipapakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi kong dual horn setup. So ginawa ko, walang switch, wala kang binutas sa fairings, no, kasi ayoko nagbubutas sa fairings. Kasi feeling ko pagka nagbutas tayo ng fairings, made-depreciate na yung value ng PCX natin. So ayoko nun. Gusto ko parang original lang siya. Gusto ko parang wala tayong ginalaw, no, sa kaha niya, original as is siya. Pero naka dual horn setup tayo. So paano ko ginawa? So yun ang abangan nyo. I-upload ko yung video na yun. So pero ipapakita ko muna sa inyo. Ito siya. So ito siya. Stock horn muna tayo. Yan. Kung naririnig nyo, yan, stock horn yun. Yung motor natin pagka inon natin, no, ginamit natin ang unang settings nun, naka stock horn lang siya. Yun ang pinaka default settings nun, which is ito lang. Yan. Ngayon kapag tinap nyo o tinatch nyo yung upper part ng gauge natin, yung plastic part na itatouch ko ngayon dito banda, yan, mag-switch na siya sa loud horn, no, tulad dito. Yan, narinig nyo ba yun? So banda ron, try natin ulit. Yan, ito. Yan, yun ang loud horn. So kung makikita nyo, wala tayong binutas dyan sa harapan. Wala tayong ginalaw sa fairings natin, no? Wala tayong
Wala tayong kinating, binutas, wala tayong nilagay na physical switch. So paano yun? Ituturo ko sa inyo yun. Bale na videoan ko na yun, ini-edit ko, pinapaganda ko pa kasi para mas maintindihan nyo yung proseso ng paggawa ko nyan. So yung paggawa ko nyan, sarili kong diagram, no? Wala akong kinopyahan, sariling diskarte ko, sariling diagram ko. So willing akong ituro sa inyo kung ano yung nalalaman ko. So abangan nyo na lang yun sa mga susunod kong upload. So ngayon at least nakita nyo na kung ano yung bago sa motor natin. So ito, papakita ko na rin pala yung mini driving light. Yan. So maliwa-liwanag pa kasi umaga na, alas 6 na. So ayan yung high. Yan. So papakita ko rin sa inyo kung paano ko yun ginawa, paano ko siya kinabit. Abangan nyo na lang sa mga videos ko na gagawin. Update ko sa Rusigala natin, no? Hindi ko pa siya natutuloy, nako-continue. So yung huling in-upload ko na part 2, yun pa rin yun. Yung pa rin, part 2 pa din. So ito yung part 3 nun. Susubukan natin na tanggalin yung mga kalawang, no, sa part 3. Sa mga parts na tinanggal natin ng mga kinalawang na, ayan, susubukan natin yan, ayusin natin yan. Bale nag-iipon pa lang tayo ng ng budget syempre, tsaka naghahanap pa tayo ng magandang time na gawin yan kasi napaka-busy natin, no? Mahirap talaga pagsabihin pagka marami tayong ginagawa. So hindi lang naman kasi ginagawa ko puro sa motor lang pagka weekend, no? Marami rin ako ginagawa sa personal kong oras. So hindi pa natin masingit sa ngayon. So advice ko lang sa mga kapwa nating nagmumotor, mas mainam talaga na meron tayong action cam kasi protection nyo na to sa sarili nyo na may dash cam kayo. So kahit hindi kayo vlogger, no? So ang purpose ko rin nito, wala naman din ako plano sana mag vlog, no? Pero binivideoan ko kasi every time na papasok ako at pauwi ako kasi may one time na na may enforcer na hinuhuli ako, na napagbintangan ako na dumaan ako sa bus lane, which is hindi naman ako dumaan ng bus lane, no? So napagbintangan lang ako kasi meron silang operation yata na hinuhuli nila yung mga dumadaan ng bus lane dito sa EDSA. So ayun, napagbintangan tayo. Siguro sa dami kasi ng motor na dumadaan na meron siguro sila na kitang dumaan na puti ng motor. So ngayon, kahit nasa right side ako, pinara nila ako. Kala nila siguro ako yun. Wala akong magawa eh. Muntik na akong mahuli, no? Kinuha na yung lisensya ko actually. Mabuti na lang merong kapwa ko motorista na nagmagandang loob na lumapit sa mga enforcer at sinabi niya na hindi ako yun, na napagbintangan lang nila ako na yung isang motor yung nag-bus lane, hindi ako. So ayun, kahit anong convince ko talaga, hindi sila naniniwala. Talagang huli nila ako, kinukuha talaga nila lisensya ko. So which is ayoko ibigay kasi pag binigay ko automatic na yun matitikita na ako eh. So mabuti na lang talaga, dahil kahit anong argue ko dun sa sa enforcer, kahit anong maayos sa pakikipagsalita mo, talagang buong loob nilang hulihin ako eh. Pero
Di ko naman sila masisi kasi mahirap naman talaga yung trabaho nila. Maraming pasaway ng motorista na nadadaan ng bus lane kapag nakita nila naman enforcer, biglang ilag, di ba? So biglang tago. So isa tayo sa napagbintangan. So yun lang. Kaya naisipan ko nung bumili ng GoPro para na rin magkaroon ako ng magandang video sa inyo. Bigyan ko kayo ng magandang quality ng content ng video na hindi kayo nahihirapang manood, kasi usually naman pagkapangit yung audio hindi nyo na usually naman kahit ako pag nanonood ako sa YouTube tapos yung vlogger magulo yung audio niya, so hindi ko na rin pinapanood, hindi ko na tinatapos. So kaya nag-upgrade na rin tayo at the same time para na rin sa safety natin, protection natin as a rider. So malapit na ako sa work ko, Guadalupe na to. Ayan. Hindi lang naman ako sa BGC. So dito ako natatapos itong vlog, kung nagustuhan nyo, click like, share and subscribe na rin kayo. Abangan nyo yung mga susunod kong mga videos, tuloy-tuloy lang tayo. Kala ko si Kulob yung yung kumanta ng nakaw, tingin lamang ako. So this is from Motovlog page. See you on the next vlog. Sheesh.